Alinsunod sa international law at soberanya ng Pilipinas ang pagtanggal sa floating barrier na inilagay ng China sa Bajo de Masinloc. Ito ang inihayag ngayon ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Nauna nang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng National Task Force for the West Philippine Sea na alisin ang floating barrier ng China. Ayon sa task force, mapanganib ang barrier sa paglalayag at harang sa kabuhayan ng mga mangingisda. Nanindigan naman ng China na tama lang ang pagharang sa Bajo de Masinloc na bahagi umano ng China at tinatawag nilang Huangyan daw. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Weibin, September 22 nang pumasok ang barko ng Pilipinas doon ng walang permiso at tinangka pa umanong pumasok sa lagoon. Git niya profesional at may pag-iingat umano itong itinaboy. Naglabas ng show cause order o SCO ang Land Transportation Office sa may-ari ng kotseng sangkot sa isa na namang insidente ng road rage sa isang subdivision sa Imos, Cavite. Batay sa SCO na nilagdaan ni LTO Regional Director Cupido Jerry Asuncion, pinatatawag nila ang may-ari ng sasakyan para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusa kaugnay sa nangyaring alitan sa trapiko. Gustong malaman ng LTO kung naibenta o pinahiram ang nasabing sasakyan sa driver na laman ng viral video. Nauna rito, kita sa video ang sasakyang nag-swerving at tila hinaharangan ng kasunod na sasakyan. Ayon sa kumuha ng video, tila lasing ang driver na bumaba pa ng sasakyan at pinagbumura pa ang driver ng kasunod na kotse. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi titigil ang kanyang administrasyon sa pagtugis sa mga hoarder at smuggler ng bigas. Muling iginiit ni Marcos na sapat ang lokal na supply ng bigas, ngunit dahil sa hoarding at smuggling ay tumaas ang presyo nito. Ginawa na Pangulo ang pagtitiyak ng pinangunahan niya ang pagbibigay ng nakumpiskang smuggled na bigas sa nasa 1,000 benepisyaryo sa San Andres, Maynila. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 25 kilograms na bigas na parte ng lagpas 42,000 na sakong nakumpiska ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Zamboanga City. Naitala ng Pilipinas ang pangalawang bronze medal sa 19th Asian Games sa Guangzhou, China. Hatid ni Jones Inso ang pangalawang medalya ng Pilipinas sa Wushu Men's Taiji Quan Taiji Jan all-around nitong Lunes. Nasungkit naman ni Patrick King Perez ang unang medalya nitong nakaraang linggo. Nakuha ni Perez ang bronze medal matapos niyang talunin si Yun Jong Ma ng Taiwan sa men's individual pumsay event. Sa isang panayam, sinabi ni Perez na ito ang unang sabak niya sa Asian Games. Hindi makapaniwala ang Taekwondo Jin na nanalo siya at isa itong dream come true para sa kanya. Sa huling medal tally sa 19th Asian Games, nangunguna pa rin ang China na may kabuuang 69 medals. Pumapangalawa ang South Korea na may 33 medals at pangatlo ang Japan na may total na 31 medals. Manatiling nakatutok sa mainit na balita, Zandro Ochona para sa All TV News.